Ako si Anya, 12 taong gulang. Galing ako sa Moscow, isang lungsod na malamig at puno ng matatayog na skyscraper. Dapat ay perpekto ang buhay ko. Mayroon akong tatay na isang malaking negosyante, isang magandang ina, at isang maluwag na bahay. Hinahayaan akong tumakbo ni tatay buong araw, ngunit nagbago ang lahat noong nakaraang taon. Natuklasan ng doktor na mayroon akong bihirang sakit sa puso. Maling-mali ang tibok ng puso ko. Minsan, saglit itong humihinto kaya ako'y nahihilo at bumabagsak. Sa ospital sa Moscow, naglalakad ang mga doktor na may malilinis na puting gown kasama ang mahahalagang kasangkapan. Nagbubulungan sila gamit ang mga salitang mahirap intindihin. Nakatayo sina nanay at tatay na maputla ang mukha, amoy disinfectant sa buong silid. Nakahiga ako sa matigas na kama, nakatingin sa puting kisame. Mahigpit na hawak ng aking maliliit na kamay ang teddy bear. Sa tuwing tumutunog ang monitor ng pulso, tick-tock, natatakot akong huminto ito. Anya, anak, kailangan mong maging matatag, sabi ni nanay habang hinahaplos ang aking buhok. Puno ng luha ang mga mata niya. Nakatingin lang si tatay sa sahig, walang kibo. Dinala niya ako sa pinakamahuhusay na doktor sa Europa, sa Switzerland, sa Germany, ngunit umiling lang sila. Mahirap gamutin ang sakit, kailangan ng malaking operasyon, ngunit napakataas ng panganib. Iniisip kong mamatay na ako. Gabi-gabi, nanaginip ako na umaangat sa langit, iniiwan sina nanay at tatay sa baba. Gumising ako na umiiyak, ngunit hindi ko sinasabi sa kahit sino. Takot na takot ako. Isang araw, umuwi si tatay mula sa trabaho na may malapad na ngiti. Anya, magbabakasyon tayo sa Pilipinas. Sumimangot ako. Pilipinas? Ang bansang iyon? Agad na lumitaw sa isip ko ang larawan. Maruming kalsada, matinding traffic, maingay na nagtitinda sa gilid ng kalsada, kakaibang pagkain na tila hindi malinis at tiyak na luma, walang gamit na ospital. Nakita ko sa TV. Isang bansang third world ang Pilipinas. Puro dagat at jeepney lang, hindi para sa may sakit na tulad ko. Tatay, bakit doon? Mas gusto ko sa Switzerland. Reklamo ko. Tumawa si tatay. Anak, napakahusay ng doktor doon. Kaya nilang gamutin ang sakit na ito nang walang malaking operasyon. At ito ang huling biyahe natin bago lumala ang kondisyon mo. Magpahinga tayo. Hindi ako naniwala. Paanong magagamot ako ng Pilipinas? Siguro mga faith healer lang o halamang gamot sa gubat ang mayroon sila. Nabasa ko sa internet, sikat ang mga Filipino sa panloloko sa turista at ang sistema ng pampublikong kalusugan ay sigurado't sira dahil sa kahirapan ng bansa. Ngunit iginiit ni tatay na 3 araw lang, magpapa-check up at uuwi na. Napilitan akong sumunod. Lumapag ang eroplano sa Ninoy Aquino International Airport, Naya, ng madaling araw. Tumingin ako sa bintana, nakita ko ang sikat ng araw na tumatagos sa ulap. Amoy halumigmig ang hangin nang bumukas ang pinto. Ang daming tao. Napakaingay ng mga nag-uusap sa Tagalog. Mahigpit akong kumapit sa kamay ni nanay. Nanay, natatakot ako. Ngumiti si nanay. Ayos lang anak. Masasanay ka rin. Sumakay kami sa taxi papuntang Maynila. Hindi ako makapaniwala. Malapad ang kalsada, pero napakahaba ng pila ng sasakyan. Siksikan ang mga jeepney at tricycle na tila mga bubuyog sa lungga. Napakaingay ng mga busina. Laganap ang usok. Nagsalita ang driver ng baluktot na Ingles. Grabe, ang traffic talaga sa Maynila, ma'am. Nagreklamo ako sa isip ko. Anong klaseng bansa ito? Ganito ka-traffic? Paano kung himatayin ako? Ang hotel na tinuluyan namin ay marangya. Matatayog ang mga gusali, ngunit sa labas ay puno ng kainan sa tabi ng kalsada. Amoy maanghang na pampalasa ang hangin. Nakita kong kumakain ang mga tao ng masaya, ngunit sa isip ko, sigurado't marumi ito. May mga langaw na lumilipad. Sinabi ni tatay na subukan ko. Anak, tikman mo, masarap. Umiling ako. Wag na po, baka magkasakit ako sa tiyan. Sa unang araw, nagpahinga lang kami sa hotel. Nakahiga ako at nakatingin sa kisame. Maling-mali na naman ang tibok ng puso ko. Napakabilis. Natakot ako ng husto, ngunit hindi ko sinabi sa kahit sino. Nang gabing iyon, nanaginip akong huminto ang puso ko. Gumising ako na naghahabol ng hininga. Niyakap ako agad ni nanay. Bukas, pupunta tayo sa ospital anak. Napakahusay ng doktor. Hindi ako naniwala. Paanong magkakaroon ng mahusay na doktor ang Pilipinas? Siguro luma na ang ospital at luma na ang kagamitan.
Narinig kong mahilig magnakaw at tumanggap ng suhol ang mga Filipino. Sigurado't hindi ako papansinin ng doktor dahil dayuhan ako. Ngunit wala akong pagpipilian. Kailangan kong pumunta. Kinaumagahan ng ikalawang araw, sumakay kami sa kotse papuntang ospital. Sa daan, traffic na naman. Nakita kong may ambulansiya ring naipit. Tingnan mo, nanay. Kung ako yan, baka patay na ako. Ngumiti si nanay. Malapit na tayo, anak. Biglang nagsimulang gumalaw ang mga sasakyan sa paligid at nagbigay daan. Huminto ang mga tricycle at nag-angat ng kamay ang mga driver bilang paggalang sa ambulansiya. Mabilis na dumaan ang ambulansiya. Walang nagreklamo. Nagtaka ako. Bakit ganito ang ginawa nila? Sa Moscow, sa ganitong traffic walang magbibigay daan. Pero dito, tila nagtutulungan ang lahat. Nag-alinlangan ako ng kaunti, ngunit inisip kong aksidente lang. Nakarating na kami sa ospital. Sa labas, mukhang luma. Maputla ang kulay ng pader, may mga bitak. Nagreklamo ako. Tatay, anong klaseng ospital ito? Luma na. Tumawa si tatay. Pumasok muna tayo, anak. Sinundan ko siya. Maluwag at malinis ang lobby. Nakangiting sumalubong ang mga nurse. Magandang araw po, welcome. Sila ay nagsasalita ng malinaw na Ingles. Ang doktor na titingin sa akin ay isang lalaking nasa edad 40, medyo may uban, mabait ang mga mata. Mahusay siyang mag-Ingles. Magandang araw, Anya. Ako si Dr. Miguel Santos. Ngayon, susuriin ka namin ng masinsinan, hindi siya nagmamadali. Tinanong niya ang aking nararamdaman ng detalyado. Ikinuwento ko sa kanya. Tumango siya at nagtala. Ang cardiac monitor dito ay mukhang moderno, may malaking screen na nagpapakita ng aking real-time na graph ng puso. Ipinaliwanag ni doktor ang aking sakit. Magagamot namin ito sa pinaghalong paraan. Modernong gamot kasama ang tradisyonal na halamang gamot ng Pilipinas at physical therapy. Sumimangot ako. Halamang gamot? Talaga bang makakatulong ito? Ngumiti ang doktor. Subukan natin, sir. Pinainom niya ako ng maliit na tableta. Mapait, ngunit hindi naman masama ang lasa. Nag-aalinlangan pa rin ako, ngunit bahagyang bumagal ang tibok ng puso ko. Nang hapong iyon, naglakad-lakad ako sa hardin ng ospital. Nakita ko ang isang maliit na lawa na may mga water lily na nakalutang. Inisip kong marumi ito, mga bulaklak na tumubo sa maputik na tubig, ngunit may banayad na amoy ng bango. Lumapit ang isang nurse. Ang gaganda ng mga water lily, hindi ba? Tumubo sila mula sa putik, ngunit malinis at dalisay. Tumango ako, ngunit hindi ko pa rin naiintindihan. Nang gabing iyon, natulog ako sa pribadong silid. Malinis ang silid, may bintana na tanaw ang hardin. Medyo guminhawa ang pakiramdam ko, ngunit iniisip ko pa rin na nasasayang lang ang 3 araw na ito. Walang espesyal sa Pilipinas. Ngunit hindi ko alam na bukas, magbabago ang lahat. Kinaumagahan ng 3 araw, nagising ako na may kakaibang pakiramdam. Mabilis, maling-mali ang tibok ng puso ko. Bumangon ako, nakahawak sa dibdib. Dali-daling tumakbo si nanay sa akin. Anya, anong nararamdaman mo? Naghahabol ako ng hininga. Masakit ang dibdib ko, nay. Masakit. Pumutla ang mukha ni tatay. Pinindot niya agad ang emergency bell. Mabilis na tumunog ang bell. Agad na pumasok ang 2 nurse sa silid. Sinuri ng isa ang pulso ko at tinawagan naman ng isa si Dr. Santos. Malubhang pag-atake po. Sobrang mali ang tibok ng puso. Malabo ang paningin ko. Amoy disinfectant na naman. Ngunit ngayon, hindi na ito sa Moscow. Nandito ito, sa Pilipinas, ang bansa na inakala kong third world. Dumating si Dr. Santos sa loob ng 5 minuto, nakasuot ng puting gown. Hindi siya nagpanik. Tiningnan niya ang monitor ng pulso. Anya, makinig ka sa akin. Huminga ka ng mabagal. Sundan mo ang ritmo na ito. Hinawakan niya ang kamay ko, inilagay sa sarili niyang dibdib, at ipinakita ang mabagal at malalim na paghinga. Sinubukan kong sumunod, ngunit may matinding sakit sa puso ko. Umiyak ako. Natatakot ako, Dok. Mamamatay na ba ako? Mahigpit akong niyakap ni nanay, umiiyak. Nakatayo si tatay, parang bato. Doktor, tulungan ninyo ang anak ko. Tumango si Dr. Santos. Matutulungan namin siya, ngunit kailangan nating magmadali. Inutusan niya ang mga nurse na maghanda ng wheelchair at kagamitan. Mabilis akong inilabas sa silid. Sa daan, nakita kong nagtatakbuhan ang mga tauhan ng ospital, ngunit hindi sila nagkakagulo. Malinaw ang tungkulin ng lahat. Dinala kami sa emergency room.
Maluwag ang silid, maliwanag sa ilaw neon. Nakaayos ang mga kagamitang medikal. Naisip ko, luma ang ospital sa labas, ngunit napaka-moderno sa loob. Nagsuot si Dr. Santos ng guwantes. Gagamitin natin ang non-surgical defibrillator, anya. Ito ay bagong teknolohiya mula sa Japan na pinagsama sa halamang gamot ng Pilipinas para mabawasan ang panganib. Natatakot ako. Mahigpit na hawak ng aking maliit na kamay ang laylayan ng damit ni nanay. Nay, ayoko pang mamatay. Umiyak si nanay. Hindi ka mamamatay, anak. Pangako. Lumuhod sa tabi ko ang isang nurse, si Nurse Rhea, at ngumiti ng banayad. Napakagaling mo, bata. Gagaling ka rin. Malinaw ang Ingles niya. May banayad na tono. Medyo guminhawa ang pakiramdam ko. Maikli ang paliwanag ni Dr. Santos. Tuturukan ka namin ng pinaghalong halamang gamot at stimulant sa ugat at gagamit ng low-frequency electrical current para ayusin ang ritmo ng puso mo. Hindi siya nagtagal sa pagsasalita at nagsimula na agad siyang kumilos. Malamig ang karayom na tumusok sa aking braso, ngunit hindi naman masakit. May banayad na amoy ng sariwang dahon ang halamang gamot. Mahina ang tunog ng defibrillator. Ipinakita ng screen ang graph ng puso ko na nagkakaroon ng kaguluhan. Inayos ni Dr. Santos ang dial ng electrical current. Naramdaman kong may kiliti sa dibdib ko, ngunit hindi masakit. Unti-unting kumalma ang graph. Bumagal ang tibok ng puso ko at naging normal. Magaling, Anya. Huminga ka kasabay ko, sabi ng doktor sa malumanay na tinig. Sinunod ko siya, huminga ng malalim at mabagal. Nanahimik ang lahat ng nurse sa paligid. Tanging ang tunog lang ng makina at ng paghinga ko ang naririnig. Makalipas ang 10 minuto, ganap na normal ang graph ng puso ko. Nakahinga ako ng maluwag, hindi na masakit. Tiningnan ko si Dr. Santos na nanlalaki ang mata. Doktor, magaling na po ako. Ngumiti siya ng malapad. Hindi pa tuluyang magaling, ngunit nakontrol na natin ang kondisyon mo. Bukas, susuriin ka namin ulit ng masinsinan. Mahigpit akong niyakap ni nanay, umiiyak dahil sa tuwa. Nakahinga ng maluwag si tatay. Maraming salamat po, doktor. Umiling si Dr. Santos. Walang anuman po, tungkulin namin. Hindi siya tumanggap ng labis na papuri. May dinala si Nurse Rhea na katas ng prutas. Inumin mo, makakatulong sa puso mo. Matamis at mabango, kakaiba ngunit nakare, refresh ang lasa. Nagpahinga ako sa pribadong silid. Malaki ang bintana, tanaw ang lunti ang hardin. Nagulat pa rin ako sa nangyari. Talaga bang natulungan ako ng Pilipinas? Ganito kahusay ang mga doktor dito? Akala ko, third world sila, ngunit mas moderno pa ang kagamitan nila kaysa sa ospital sa Moscow. Nang hapong iyon, dinala ako ni Nurse Rhea sa hardin para sa physical therapy. Siya ay nasa edad 20, nakangiti ng masigla. Mabagal lang po ang paglalakad, ha? Sundan mo ang ritmo ng musika. Nagpatugtog siya ng mahina ng musikang Filipino, tunog ng flute na may pinaghalong drum, nakaka-relax pakinggan. Sinundan ko siya. Ang aking maliliit na binti ay dahan-dahang humakbang. Mainit at maalikabok ang hangin, ngunit may banayad na simoy. Ate Rhea, bakit ang galing ng ospital dito? Tanong ko. Ngumiti siya. Dahil mahal namin ang mga pasyente. Pamilya ang tingin namin sa lahat dito. Pamilya? Tumango siya. Opo, ang mga doktor, nurse, pasyente. Nagtutulungan na parang magkakapatid. Nakita ko ang isang batang lalaking Filipino na nakaupo sa wheelchair, ngumiti sa akin. Kinawayan niya ako. Hello, kinawayan ko rin siya. Nagsimula akong maramdaman na hindi pala ito tulad ng inakala ko. Nang gabing iyon, naisip ko ang bahay ko sa Moscow malamig. Pero dito, mainit. Takot pa rin akong mag-atake ulit ang sakit ko. Ngunit sinabi ni Dr. Santos na may sorpresang naghihintay bukas. Natulog ako na may maliit na pag-asa, ngunit hindi ko alam na nagsisimula pa lang ang tunay na milagro. Kinaumagahan ng huling araw ko sa Pilipinas, nagising ako na masigla ang pakiramdam. Normal ang tibok ng puso ko, wala nang sakit sa dibdib. Tumingin ako sa bintana, nakita ko ang sikat ng araw na tumatagos sa luntiang dahon. Maliit na ibon ang lumilipad, mahina ang huni, amoy bulaklak ang silid. Ngumiti ako sa unang pagkakataon mula nang dumating ako dito. Pumasok si nanay sa silid na nakangiti ng malapad. Anya, mas gumanda ang pakiramdam mo. Tumayo ako at niyakap siya. Mabuti ang pakiramdam ko, nay. Wala nang sakit. Sumunod si tatay. May dalang tray ng almusal.
mainit na lugaw na may itlog at sariwang prutas. Kainin mo anak, sabi ni doktor, makakatulong sa puso mo. Tiningnan ko ang pagkain, maputla ang kulay ng lugaw, may banayad na amoy. Inisip kong marumi ang pagkain ng Filipino, ngunit gutom na gutom ako ngayon. Kumuha ako ng isang kutsara. Malinamnam, hindi masyadong maalat, masarap. Masarap po, sabi ko. Tumawa si tatay. Kita mo anak, maraming maganda sa Pilipinas. Pumasok si Dr. Santos para mag-check up ng umaga. May dala siyang folder ng resulta ng pagsusuri. Anya, magandang balita. Sobrang gumanda ang kondisyon mo. Halos 100% na ang normal na ritmo ng puso. Nanlaki ang mata ko. Talaga po? Bakit ang bilis? Ngumiti siya. Dahil iyan sa paraan ng paggagamot namin, pinagsama namin ang modernong gamot sa halamang gamot ng Pilipinas at ginamit namin ang AI para suriin ang real-time na datos ng puso mo. Binuksan niya ang tablet, ipinakita ang graph ng puso ko. Tingnan mo, noong nakaraang araw, magulo ang graph, pero pagkatapos ng iniksyon ng halamang gamot at electrical stimulation, agad itong kumalma. Kinalkula ng AI namin ang tamang dami ng gamot para sa katawan mo. Hindi mo na kailangan ng malaking operasyon. Tiningnan ko ang magandang berdeng graph. Regular na ang tibok ng puso ko. Naluha ako. Salamat po, doktor. Hinaplos ni Dr. Santos ang ulo ko. Walang anuman, anak. Pero may sorpresa ako. Ngayon, dadalhin ka namin sa aming secret laboratory. Excite ako. Secret lab? Tumango siya. Oo, tingnan natin. Sumakay kami sa wheelchair papuntang basement ng ospital. Mukhang luma ang labas, ngunit modernong elevator ang nasa loob. Bumukas ang pinto. Isang maluwag na silid, maliwanag sa ilaw LED. Naglalakad ang mga siyentipiko na nakasuot ng gown. Nakaayos ang malalaking makina. Nagpapakita ng datos ng genetic ang mga screen ng computer. Ito ang Heart Disease Research Center namin, paliwanag ni Dr. Santos. Sinusuri namin ang DNA ng pasyente at inaayos ang gamot para maging angkop. Ang iyo ay may magandang genetic na tugon sa halamang gamot na lagundi. Nakakatulong itong bawasan ang pamamaga ng puso. Nakikinig ako ng masinsinan. Paano ang AI? Itinuro niya ang isang malaking makina. Ito ang 3D heart simulator. Ginagawa namin ang puso mo. Sinusuri ang gamutan bago gawin sa iyo. Nababawasan ang panganib ng 90%. Hinawakan ko ang 3D heart ko na umiikot-ikot, matingkad na pula. Ang galing, Doc. Lumapit ang isang siyentipiko, isang babaeng may mahabang buhok. Hello, ako si Dr. De La Cruz. Tumulong ako sa pag-develop ng gamot na ito. Inabot niya sa akin ang isang maliit na bote ng halamang gamot, galing sa dahon sa gubat ng Pilipinas, ngunit dumaan sa high-tech extraction. Mabango, sariwang amoy. Akala ko halamang gamot lang sa gubat, pero ngayon isa itong mahiwagang gamot. Tinanong ko, bakit ang galing ng Pilipinas, Doc? Ngumiti si Dr. De La Cruz. Dahil invest kami sa mga tao, libre ang pag-aaral ng medical, naaabot ng lahat, at pinagsama namin ang sinaunang karunungan sa teknolohiya, hindi namin iniiwan ang kahit alin. Tumango ako, nagsisimulang intindihin. Hindi pala mahirap ang Pilipinas tulad ng inakala ko, may puso at utak silang matalino. Nang hapong iyon, bumalik kami sa silid. Naglakad-lakad ako ulit sa hardin. Ang lawa ay puno ng mga water lily na namumukadkad. Iniabot ko ang kamay ko, hinawakan ang malambot na talulot, matamis at mabango ang amoy. Ate Rhea, totoo po bang tumutubo ang water lily sa putik? Ngumiti ang nurse. Opo, tinuturuan tayo nito na kahit sa mababa, pwedeng maging maganda kung hindi ka susuko. Tiningnan ko ang water lily, naluha ako. Inakala kong mababa ako dahil may sakit, ngunit ngayon, lumalakas ako. Ito ang itinuturo sa akin ng Pilipinas. Nang gabing iyon, sinabi ko kina nanay at tatay, gusto ko pang magtagal dito. Ngumiti si tatay. Bukas, kailangan na nating umuwi. Pero sabi ni doktor, magaling ka na, pwede ka nang bumalik sa Moscow. Nalungkot ako ng kaunti, ngunit masaya dahil magaling na ako. Bago matulog, nagsulat ako sa diary ko. Hindi third world ang Pilipinas. Isa itong milagro. Akala ko, masama sila, pero mahal ko na dito. Ngunit hindi ko alam na naghihintay pa rin ang tunay na pagbabago bukas sa pag-alis namin. Kinaumagahan ng araw ng pag-uwi, nagising ako na mas masigla kaysa dati. Normal ang tibok ng puso ko. Walang sakit sa dibdib. Bumangon ako, naglakad sa bintana,
Tiningnan ang luntiang hardin ng ospital. Sumikat ang araw, kumikislap sa hamog. Maliit na ibon ang nakadapo sa sanga, mahina ang huni. Amoy sampagwita ang silid. Ngumiti ako, parang ipinanganak akong muli. Pumasok si nanay, may dalang bagahe. Anya, handa na ba tayong umuwi? Lumingon ako at ngumiti. Opo, Nay. Pero mami, miss ko dito. Sumunod si tatay. Si Dr. Santos ang maghahatid sa atin, anak. Na, excite ako. Talaga po? Dumating si Dr. Santos kasama si Nurse Rhea. May dala siyang maliit na kahon. Anya, ito ang halamang gamot na iinumin mo sa bahay. Sa unang 3 buwan, 1 tableta bawat araw at ipadala mo sa akin ang resulta ng heart check-up mo online. Kinuha ko ang kahon. May banayad na amoy. Salamat po, doktor. Iinumin ko po araw-araw. Ngumiti siya. Napakagaling. At ito ang regalo. Iniabot niya ang isang maliit na buwig ng tuyong water lily. Dalhin mo ito sa bahay. Magpapaalala ito sa iyo na lumakas ka dito. Niyakap ko ng mahigpit ang water lily na luha. Iingatan ko po ito habang buhay. Niyakap ako ni Nurse Rhea. Ingatan mo ang sarili mo, bata. Bumisita ka ulit dito kung mami, mismo. Niyakap ko rin siya. Opo ate, mahal ko kayo. Sumakay kami sa kotse papuntang NAIA. Sa daan, tumingin ako sa bintana. Traffic pa rin ang kalsada. Siksikan ang mga jeepney at tricycle. Maingay ang busina. Pero ngayon, hindi na ako nagrereklamo. Nakita kong nagngingitian ang mga driver. Nakita ko ang mga bata na kumakaway sa gilid ng kalsada. Magulo ang Maynila ngunit masigla. Dati, inis ako. Pero ngayon, isa na itong enerhiya. Tatay, bakit ang hilig ng mga Filipino na ngumiti? Tanong ko. Tumawa si tatay. Dahil sila ay may bayanihan, anak. Tingnan mo. Itinuro niya ang isang ambulansiya na dumaan. Agad na nagbigay daan ang mga sasakyan sa paligid. Nag-angat ng kamay ang mga tao. Walang nagreklamo. Tumango ako. Opo, iba sa Moscow. Pagdating sa Naya, nagulat ako ulit. Ang daming tao, ang ingay ng mga anunsiyo sa iba't ibang wika. Amoy pagkain mula sa mga stall sa gilid ng kalsada. Natatakot ako dati, pero ngayon, gusto kong tikman. Tatay, bili po tayo ng pansit. Ngumiti si tatay. Sige anak. Umupo kami at kumain. Mainit ang pansit, malambot ang noodles, malutong ang hipon, maalat, matamis, at asim ang lasa. Masarap. Napakasarap po, sabi ko. Akala ko marumi, pero malinis at sariwa pala talaga. Tumawa si nanay. Kita mo anak, huwag kang huhusga, sa panlabas lang. Habang naghihintay kami sa boarding, naglakad-lakad ako sa paliparan. Nakita ko ang isang souvenir shop, isang water lily na kristal na inukit ang pangalan ko. Binili ko ito para magpaalala, sinabi ko sa sarili ko. Ngunit biglang may hindi inaasahan na nangyari. Habang nakatayo at naghihintay sa check-in, naramdaman kong nahihilo ako. Mabilis, maling-mali na naman ang tibok ng puso ko. Hinawakan ko ang dibdib ko. Nanay, masakit ulit. Pumutla si nanay. Anya, niyakap ako agad ni tatay. Tumawag siya ng doktor. Mas malala ang pag-atake kaysa kahapon. Nahihirapan akong huminga. Malabo ang paningin ko. Bumagsak ako doon, sa gitna ng maraming tao sa paliparan. Nagulat ang mga tao sa paligid, ngunit hindi sila nagkakagulo. Agad na tumakbo ang mga tauhan ng paliparan. Cardiac arrest. Alam nila agad dahil nakasuot ako ng kuwintas na may simbolo ng sakit sa puso. Dumating ang emergency wheelchair sa loob ng 2 minuto. Sinuri ng nurse sa paliparan ang pulso ko. Malubha ang pag-atake. Kailangang magmadali. Dinala nila ako sa maliit na klinika sa paliparan. Kumpleto ito, may defibrillator at emergency medicine. Agad na tinawagan ng doktor sa paliparan si Dr. Santos. Dr. Santos, si Anya po. Nag-atake habang naghihintay sa eroplano. Sumagot si Dr. Santos sa video call. Paparating na ako. Hintayin ninyo ako ng 5 minuto. Nagmaneho siya mula sa ospital at mabilis na nakarating sa paliparan. Habang naghihintay, naghahabol ako ng hininga. Tinurukan ako ng nurse ng pampakalma. Magaling ka, huminga ka ng mabagal. Hinawakan niya ng mahigpit ang kamay ko. Hindi nakapalibot ang mga tao, ngunit nakatingin sila at tahimik na nagdarasal. Naramdaman ko ang bayanihan nila. Dumating si Dr. Santos, medyo hingal. Anya, nandito na ako. Binuksan niya ang medical bag niya. May dala siyang portable defibrillator. Aayusin natin ang ritmo dito. Hindi na natin kailangang bumalik sa ospital.
Tinurukan niya ako ng concentrated herbal medicine sa ugat at ginamit ang low-frequency electrical current. Naramdaman kong may kiliti sa dibdib ko, ngunit kumalma ang graph sa makina. Bumalik sa normal ang puso ko sa loob ng 10 minuto. Ayos na, Dok, ngumiti siya, umiyak ako. Salamat po, Doktor. Akala ko mamamatay na ako. Hinaplos niya ang ulo ko. Hindi ka mamamatay, anak. Malakas ka. Niyakap sina nanay at tatay, umiiyak. Maraming salamat po, sabi ni tatay. Umiling si Dr. Santos. Tungkulin namin. At sa paliparan, handa palagi ang emergency team dahil pinahahalagahan namin ang bawat buhay. Tiningnan ko ang paligid. Ngumiti ang mga tauhan ng paliparan. Mahina ang palakpakan ng mga tao sa paligid. Nakakamangha, sabi ng isang turistang Briton. Ngumiti ako. Tinulungan ako ulit ng Pilipinas. Sa gitna ng kaguluhan, maayos ang lahat. Bago sumakay sa eroplano, niyakap ko si Dr. Santos. Babalik po ako dito. Tumango siya. Hihintayin kita, Anya. Umalis ang eroplano. Tumingin ako sa ibaba, sa lupa ng Pilipinas na unti-unting lumiliit. Minamaliit ko ito, ngunit mahal ko na ngayon. Isa itong milagro. 3 araw, ngunit hindi pa tapos ang biyahe. Sasabihin ko sa mundo ang tungkol dito. Lumilipad ang eroplano sa itaas ng puting ulap. Nakaupo ako sa tabi ng bintana, mahigpit na hawak ng aking kamay ang tuyong water lily. Normal ang tibok ng puso ko, pero gulat pa rin ako sa nangyari kaninang umaga. Ang larawan ng NAIA ay lumitaw sa isip ko. Magulo, ngunit may kaayusan. Ang mga tauhan na tumulong sa akin nang walang pag-aalinlangan. Akala ko, third world ang Pilipinas, ngunit handa pala sila palagi. Umupo si nanay sa tabi ko, hinahaplos ang kamay ko. Anak, gutom ka ba? Kumain ka ng snack. Inabot niya ang isang bag ng Filipino snack na binili sa paliparan. Kinuha ko ito at kinain. Matamis at malutong, amoy niyog. Masarap po, Nay. Gusto ko na lahat ng galing sa Pilipinas. Ngumiti si tatay mula sa upuan sa harap. Masaya akong nagbago ka, anak. Binuksan ko ang tablet na hiniram ni Dr. Santos. May heart monitoring app. Maganda ang berdeng graph. Tingnan mo, tatay. Normal na ang puso ko. Tumango si tatay. Ang galing talaga ng doktor. Kung hindi dahil dito, nasa panganib ka sana. Habang lumilipad, natulog ako. Nanaginip akong tumatakbo sa hardin ng ospital. Ang water lily ay namumukadkad. Nakangiting nakatayo si Dr. Santos. Kumakaway si Nurse Rhea. Nagising ako na nakangiti. Lumapag ang eroplano sa Moscow ng gabi. Malamig ang hangin. Umaambon ng niebe. Coat ako ng makapal. Lumabas ng paliparan. Lahat ay tila madilim. Matatayog ang mga gusali, ngunit tahimik. Traffic, ngunit walang nagbibigay daan. Buntong hininga ako. Nakauwi na tayo. Maluwag ang bahay namin, ngunit malamig. Umakyat ako sa kwarto. Tiningnan ko ang teddy bear sa kama. Inilagay ko ang tuyong water lily sa tabi ng unan. Salamat, Pilipinas, bulong ko. Nang gabing iyon, sinuri ko ang puso ko gamit ang makina na bigay ng doktor. Lahat ay normal. Sumulat ako ng email kay Dr. Santos. Doktor, nakauwi na po ako. Napakabuti ng puso ko. Salamat. Sumagot siya agad. Masaya ako, Anya. Ipadala mo sa akin ang resulta ng check-up mo bawat linggo. Kinabukasan, pumunta ako sa ospital sa Moscow para sa follow-up. Nagulat ang doktor dito. Sobrang gumanda ang puso mo. Saan ka nagpagamot? Ngumiti ako. Sa Pilipinas po, sumimangot siya. Pilipinas? Hindi ka paniwala. Ikinuwento ko sa kanya. Tumango siya. Namangha. Kailangan kong mag-aral. Mabilis kumalat ang balita. Sinabi ni tatay sa Russian reporter. Ang anak ko, gumaling dahil sa doktor ng Filipino. Kinapanayam ako ng Moscow News Agency. Anya, ikuwento mo sa amin. Umupo ako sa harap ng kamera, kinakabahan, ngunit matapang. Hindi po third world ang Pilipinas. Napakahusay ng doktor dito. Gumamit sila ng teknolohiya na pinagsama sa halamang gamot. Natulungan nila ako sa loob ng 3 araw. Kumalat ang video sa Russia. Maraming nag-comment. Hindi ka panipaniwala. Ang galing pala ng Pilipinas. Dadalhin ko ang anak ko doon para magpagamot. Ngunit may nag-aalinlangan pa rin. Siguro advertising lang. Nalungkot ako, ngunit hindi ako sumuko. Nagsimula akong mag-online blog na pinamagatang 3-Day Miracle in the Philippines. Ikinuwento ko ang lahat. Ang traffic na nagbibigay daan,
ang malinis at masarap na pagkain sa gilid ng kalsada, ang ospital na luma sa labas ngunit moderno sa loob, at ang pagliligtas sa paliparan. Nag-upload ako ng larawan ng water lily, ang heart graph, at ang video na kinunan ng turista sa paliparan. Tumaas ang views, dumami ang followers ko, sinagot ko ang bawat comment. Totoo po, pwede kayong pumunta at patunayan ninyo. Nag-message sa akin ang isang batang may sakit. Ate Anya, may sakit din ako sa puso. Pwede ba akong pumunta sa Pilipinas? Sumagot ako. Oo, napakahusay ni Dr. Santos. Proud si nanay at tatay. Ang galing mo anak. Ngumiti ako. Gusto kong malaman ng mundo na napakahusay ng Pilipinas. Ngunit dumating ang problema. May ilang doktor sa Moscow na pumuna. Ang batang ito ay nag-advertise lang sa Pilipinas. Wala silang ganoong teknolohiya. May ilang news agency na nagsulat ng negatibong balita. Nalinlang ang batang Ruso. Nalungkot ako. Umiyak ako sa kwarto. Niyakap ako ni nanay. Huwag kang malungkot anak. Ipagpatuloy mo ang pagsasabi ng totoo. Tumango ako. Nag-post ako ng video call ko kay Dr. Santos. Doktor, sabihin ninyo sa lahat kung totoo ito. Ngumiti siya. Totoo, Anya. Ang paraan ng paggagamot namin ay kinikilala ng World Health Organization. Nakatulong kami sa libu-libong pasyenteng dayuhan. Sumikat ng husto ang video na ito. Nagsimulang maniwala ang mga Ruso. Nakipag-ugnayan sa akin ang Philippine Ambassador sa Moscow. Anya, salamat sa pagbabahagi mo ng magandang kuwento. Natuwa ako. Makalipas ang isang buwan, malakas na ako. Nakakatakbo na ako ng normal. Nagdaos ako ng maliit na pagdiriwang sa bahay. Nag-imbita ako ng mga kaibigan at reporter. Ako mismo ang nagluto ng pansit. Tinuruan ko silang kumain. Tikman ninyo. Masarap at mabuti sa kalusugan. Nagustuhan nilang lahat. Nag-anunsyo ako. Ako na ang magiging Little Ambassador ng Pilipinas. Sinumang may sakit sa puso, inire-rekomenda kong pumunta sa Pilipinas. Malakas ang palakpakan. Ngunit alam kong hindi pa tapos ang biyahe. Kailangan kong gawin ng higit pa para suklian ang milagrong natanggap ko. Mabilis na lumipas ang 2 buwan. Naging sikat ako sa social media bilang isang batang Rusa. Umabot sa 100,000 ang followers ng blog ko. Dagsa ang mga message mula sa mga magulang ng mga may sakit na bata. Anya, tulungan mo kaming irekomenda ang doktor sa Pilipinas. May sakit din ang anak ko. Sinagot ko silang lahat. Ipinadala ko ang impormasyon ng ospital, ang link ng health monitoring app, at ang larawan ng tuyong water lily na may kasamang normal na heart graph ko. Isang umaga, tinawag ako ni tatay sa office niya. Anya, makinig ka. May malaking ospital sa Moscow na gustong imbitahan ka para magsalita. Nanlaki ang mata ko. Magsasalita po ng ano? Ngumiti siya. Ang karanasan mo sa Pilipinas. Magdaraos sila ng seminar tungkol sa alternative medicine. Excite ako. Pupunta ako, tatay. Sa araw ng seminar, napakalaki ng hall, puno ng tao, napakaingay ng mga nag-uusap sa Ruso. Nakasuot ako ng magandang damit, hawak ko ang tuyong water lily. Umakyat ako sa stage na nanginginig ang mga binti. Magandang araw po sa lahat, ako si Anya. Nagkaroon ako ng bihirang sakit sa puso. Sinabi ng mga doktor sa Europa na kailangan ako ng malaking operasyon. Ngunit sa Pilipinas, tinulungan ako ni Dr. Santos sa loob ng 3 araw nang walang operasyon. Ikinuwento ko ang tungkol sa traffic na nagbigay daan, ang malinis at pampalusog na pagkain sa gilid ng kalsada, ang ospital na luma sa labas ngunit high-tech sa loob, ang pagliligtas sa paliparan, at ang halamang gamot na pinagsama sa AI. Ipinakita ko ang slide ng heart graph ko bago at pagkatapos, ang video mula sa paliparan, at ang larawan ni Dr. De La Cruz sa lab. Napakatahimik ng silid, at pagkatapos ay pumutok ang palakpakan. Nagtanong ang isang Ruso na doktor. Batang babae, sigurado ka bang hindi ito advertising? Ngumiti ako. Hindi po. Akala ko rin, third world ang Pilipinas. Ngunit nakita ko sa sarili kong mata. Pumunta kayo at patunayan ninyo. Tumango siya, namangha. Pagkatapos ng seminar, inimbita ng ospital si Dr. Santos sa video call. Gusto naming makipagtulungan. Magpadala kami ng mga pasyente sa Pilipinas at makikipagpalitan kami ng kaalaman. Ngumiti si doktor. Masaya ako. Handa kaming makibahagi. Kumalat ang balita sa Europa. Kinapanayam ako ng BBC. Anong nagpabukod tangi sa Pilipinas? Sumagot ako.
Hindi lang po teknolohiya, kundi bayanihan nila. Inalagaan nila ako na parang pamilya. Sumikat ang video na ito sa buong mundo. Nag-trend ang Philippine Miracle. Ngunit dumating ang krisis. Nakatanggap ako ng sulat mula sa paaralan. Anya, madalas kang lumiban dahil sa blog. Kailangan mong itigil ang mga aktibidad. Nalungkot ako. May ilang kaibigan na nang asar. Pumunta sa Pilipinas, akala mo, sikat ka na. Umiyak ako. Ngunit niyakap ako ni nanay. Ginawa mo ang tama anak. Huwag kang susuko. Gumawa ako ng malaking desisyon. Sumulat ako ng liham sa Russian President. Mahal na Presidente, iniligtas ng Pilipinas ang buhay ko. Hiling ko, makipagtulungan ang Russia sa Pilipinas sa medical field. Tinulungan ako ni tatay na ipadala ang liham at sumikat ito sa media. Makalipas ang isang linggo, malaking balita. Nagpadala ang Russia ng medical team para mag-aral sa Pilipinas. Sobrang natuwa ako. Tumawag si Dr. Santos. Anya, napakagaling mo. Dumating na ang Russian team. Ituturo namin ang lahat. Lumipad ako pabalik sa Pilipinas kasama sina nanay at tatay. Ngayon, hindi na ako pasyente, kundi special guest. Sinalubong ako ng NAA ng sign na Welcome Anya, Little Hero. Naluha ako. Niyakap ko si Dr. Santos. Nakauwi na po ako. Nagkaroon kami ng press conference. Nakatayo ako sa tabi ng Russian medical team. Ngayon, nandito ako para sabihin na hindi lang tourist spot ang Pilipinas, kundi leader sa medical field. Kumislap ang mga flash ng kamera. Nagtanong ang mga reporter, paano ang sakit mo sa puso? Ngumiti ako. Ganap na po akong magaling. Tingnan ninyo. Tumakbo ako sa paligid ng stage. Normal na ang tibok ng puso ko. Dinala ako ni Dr. De La Cruz sa lab. Anya, nag-develop kami ng bagong gamot mula sa Lagundi. Ipinadala na namin sa Russia. Hinawakan ko ang bote ng gamot. Salamat po, makakatulong ito sa maraming bata. Nang gabing iyon, naglakad ako sa hardin ng ospital. Puno ng water lily ang lawa. Kinuha ko ang isang bulaklak. Salamat sa pagtuturo mo sa akin, bulong ko. Ngunit alam kong kailangan ko pang gawin ng higit pa. Isang malaking krisis ang paparating. Dumating ang malaking krisis nang mas maaga kaysa inakala ko. Pagkatapos ng press conference, nakatanggap ako ng tawag mula sa isang ina ng may sakit na bata sa Russia. Anya, malubha ang anak ko, sabi ng doktor dito. Kailangan ng malaking operasyon, ngunit mataas ang panganib. Tulungan mo ako. Maria ang pangalan ng bata, 10 taong gulang. Pareho kami ng sakit. Nanlumo ako. Tutulungan ko po. Ipadala ninyo sa akin ang impormasyon. Agad kong ipinadala ang impormasyon kay Dr. Santos. Sumagot siya. Anya, dalhin mo agad ang bata dito. Matutulungan namin. Hamagaan. Ngunit ang problema, napakamahal ng pamasahe at paggagamot. Mahirap lang ang pamilya ni Maria. Nag-isip ako. Kailangan kong maghanap ng pera. Nag-post ako sa blog ko. Tulungan ninyo si Maria. May sakit din siya sa puso tulad ko. Kailangan niyang pumunta sa Pilipinas para magpagamot. Ibinahagi ko ang kwento at video ni Maria na may sakit at ang kanyang malungkot na ngiti. Mabilis na tumaas ang donation sa loob ng isang gabi. Nagpadala ng pera ang mga Ruso, Filipino at mga tao sa buong mundo. Salamat, Anya. Ikaw ang aming hero. Ngunit dumating ang masamang balita. May ilang news agency sa Russia na nagsulat na linlang ang batang Rusa. Baka mamatay sa eroplano. Ibinase nila ito sa isang lumang doktor na hindi naniniwala sa paraan ng Filipino. Nag-alinlangan ang pamilya ni Maria. Anya, natatakot kami. Umiyak ako. Maniniwala kayo sa akin. Gumaling ako. Nagdesisyon akong lumipad sa Russia at puntahan sila gamit ang bahagi ng donations. Napakalayo ng biyahe ko sa eroplano. Nakarating ako sa Moscow ng madaling araw. Malakas ang niebe. Dali-dali akong pumunta sa bahay ni Maria. Maliit na bahay sa labas ng lungsod. Nakahiga si Maria, maputla, nakatingin sa akin nang nanlalaki ang mata. Ate Anya, niyakap ko siya. Oo, ako ito. Handa na tayong pumunta para gumaling. Umiyak ang nanay ni Maria. Salamat, anak. Ikinuwento ko sa kanya ang kwento ko. Ipinakita ko ang heart graph, ang halamang gamot, at ang video ni Dr. Santos. Naniwala sila. Ngunit habang papunta kami sa paliparan, biglang inatake si Maria. Nahihirapan siyang huminga. Bumagsak siya sa taxi. Nagulat ang driver. Ospital! Sigaw ko. Huwag po. Paliparan po. Bilis. Tinawagan ko si Dr. Santos. Doktor,
Inatake si Maria. Inutusan niya, Anya, makinig ka. Huminga siya kasabay ng ritmo. Pindutin mo ang dibdib niya ng banayad. Sinunod ko. Pindot ko ang dibdib ni Maria. Huminga siya ng mabagal. Mabilis na nagmaneho ang driver. Napakahaba ng traffic sa Moscow. Umaambon ng niebe. Walang nagbigay daan. Umiyak ako. Bilis. Nahihirapan ng huminga si Maria. Malabo ang paningin ko. Sobrang takot ako. Hinawakan ni Maria ang kamay ko. Ate, maging matatag ka. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ko. Nakarating kami sa paliparan ng huli. Halos aalis na ang eroplano. Binuhat ko si Maria at tumakbo. Tinulungan ako ng mga tauhan ng paliparan. Sick child, quick. Sa eroplano, malubha pa rin ang kondisyon ni Maria. Nagulat ang flight attendant. Humingi ako ng klinika sa eroplano. Wala po, sabi niya. Nag-video call ako kay Dr. Santos. Doktor, tulungan ninyo ako. Inutusan niya ang crew na turukan ako ng pampakalma na dala ko. Anya, napakagaling mo, gagaling ang bata. Makalipas ang 10 minuto, gumanda ang kondisyon ni Maria. Normal na ang paghinga. Niyakap ko siya, umiiyak. Pumalakpak ang mga pasahero sa paligid. Ang galing ng bata, sabi ng isang Ruso. Ngumiti ako. Salamat po. Lumapag ang eroplano sa NAIA. Naghihintay ang medical team. Nakatayo si Dr. Santos sa unahan. Anya, dinala mo siya sa oras. Dinala nila agad si Maria sa ospital. Sumunod ako. Sa daan, hinawakan ni Maria ang kamay ko. Ate, natatakot ako. Ngumiti ako. Huwag kang matakot. Dito, ito ang bahay. Sa ospital, sinuri ng masinsinan ni Dr. Santos. Malubha ang kondisyon, ngunit matutulungan namin. Gumamit sila ng stimulator. Ininiksyon ang halamang gamot na sinuri ng AI. Nagkamalay si Maria sa loob ng 3 oras. Magaling na, anunsyo ni Doktor. Umiyak ang nanay ni Maria. Niyakap ako. Salamat anak. Kumalat ang balita sa buong mundo. 2 batang Ruso ang naligtas dahil sa Pilipinas. Nanahimik ang news agency na pumuna. Tumawag ang lumang doktor at humingi ng paumanhin. Mali ako. Ang galing talaga ng Pilipinas. Anhomia, anhomia. Anhomia, anhomia, anhomia. Nakatayo ako sa tabi ni Maria na nakangiti. Ate, salamat. Gusto kong maging doktor tulad ni Dr. Santos. Niyakap ko siya. Oo, magtutulungan tayong tumulong sa mga bata. Ngunit ang lahat ng paghuhusga ko dati ay nawala. Ang traffic sa Maynila, ngunit nakarating ang ambulansiya sa oras. Ang ospital na luma sa labas, ngunit nagligtas ng buhay. Ang pagkain sa gilid ng kalsada na minamaliit ko, ngunit ang halamang gamot mula doon ay tumulong kay Maria. Alam ko na, ang milagro ay hindi aksidente, kundi bayanihan at sipag. Mabilis na lumipas ang 1 taon. Ganap na magaling si Maria. Naging matalik kaming magkaibigan. Kaming 2 ang naging miracle kids sa media. Madalas akong bumabalik sa Pilipinas, hindi na bilang pasyente, kundi voluntaryo na tumutulong sa pagsasalin para sa mga dayuhang bata na nagpapagamot. Ngayon, nakatayo ako sa hardin ng ospital. Tinitingnan ko ang lawa ng water lily na namumukadkad. Sumasalamin ang sikat ng araw sa tubig. Amoy bango. Lumilipad ang mga ibon. Mahina ang huni. Huminga ako ng malalim. Normal ang tibok ng puso ko. Matagal na akong magaling. Pero dito, ito ang pangalawang bahay ko. Lumapit si Dr. Santos. Nakangiti ng malapad. Anya, may bagong bata mula sa Russia. Tulungan mo siya. Tumango ako. Opo, doktor. Isang batang lalaki, si Ivan, 9 na taong gulang. Maputla, nakaupo sa wheelchair. Umiiyak ang nanay niya. Doktor, tulungan ninyo ang anak ko. Lumuhod ako sa tabi niya, nagsalita sa Ruso. Huwag kang matakot kuya. May sakit din ako tulad mo. Tinulungan akong gumaling dito. Tiningnan ako ni Ivan nang nanlalaki ang mata. Talaga ate? Ngumiti ako. Ipinakita ko ang lumang heart graft ko. Tingnan mo. Mula sa magulo, naging normal sa loob ng 3 araw. Ngumiti siya ng kaunti. Dinala ko siya sa hardin. Tingnan mo ang water lily. Tumubo ito mula sa putik, pero maganda. Hinawakan niya ang talulot. Tulad mo ate, tumawa ako. Oo, lahat tayo nagsisimula sa mababa, pero pwedeng lumakas. Pagkatapos, nakipag-usap ako kay Dr. Santos sa office niya. Binuksan niya ang computer. Anya, taon na ito. 1,000 dayuhang bata na ang ginamot namin. Karamihan may bihirang sakit sa puso.
Nagtanong ako, Doktor, bakit ang galing ng Pilipinas? Huminto siya, saglit na tumingin sa bintana. Hindi lang dahil sa pera o kagamitan, kundi dahil naniniwala kami sa bayanihan at meta-kabutihan. Itinuturo sa sinaunang karunungan na ang pagtulong sa iba ay pagtulong sa sarili at ang teknolohiya ay kasangkapan, hindi Diyos. Tahimik akong nakinig. Paano ang halamang gamot? Ngumiti siya. Ang halamang gamot ay pamana mula sa aming mga ninuno. Inaaral namin ito gamit ang agham, hindi namin iniiwan, ngunit pinauunlad, tulad ng lagundi. Kinuha namin ang mahahalagang extract at pinagsama sa nanotechnology para maging mabilis at accurate ang epekto. Binuksan niya ang video ng lab kung saan nagtatrabaho si Dr. De La Cruz. Tingnan mo, sinusuri namin ang DNA ng pasyente at inaayos ang formula ng gamot para sa bawat individual. Naluha ako. Doktor, akala ko, luma at third world ang halamang gamot. Hinaplos niya ang ulo ko. Maraming nagkakamali. Ngunit ang kadakilaan ay hindi skyscraper o mamahaling makina. Ito ay ang tamang pagpapagsama-sama para gumaling ang tao, hindi para magpakita. Tumama ang mga salitang iyon sa puso ko. Minamaliit ko ang Pilipinas dahil sa nakita ko sa labas. Traffic, pagkain sa gilid ng kalsada, lumang ospital. Ngunit sa loob, ito ay puso at karunungan. Nagtanong ako, bakit hindi ninyo sinasabi sa mundo ng mas malinaw? Buntong hininga siya. Hindi kami mahilig magpakita, pero ikaw ang tumulong sa amin, Anya. Ikaw ang tulay. Ngumiti ako. Naiintindihan ko na po. Ang tunay na kadakilaan ay ang pagtulong ng walang inaasahang kapalit. Pinagsama ang tradisyonal at moderno para sa sangkatauhan. Tumango siya. Napakalaki ng pinagbago mo. Nang hapong iyon, nakipag-usap ako kay Maria sa video call. Nasa Rosia siya. Ate Anya, gusto ko pang bumalik sa Pilipinas. Gusto kong mag-medical school dito. Tumawa ako. Pumunta ka. Magtutulungan tayong tumulong sa mga bata. Tumango siya. Oo. Ang bayanihan ay hindi lang salita kundi aksyon. Nang gabing iyon, nagsulat ako sa diary ko sa ilalim ng ilaw. Ngayon, nagising na ako. Itinuro sa akin ng Pilipinas na ang kadakilaan ay hindi sinusukat sa GDP o matatayog na gusali, kundi sa bayanihan na pinagsama sa karunungan. Isa itong universal truth na pwedeng gamitin ng lahat, anuman ang bansa. Natulog ako ng payapa. Namumukadkad ang water lily sa puso ko. Ngunit bukas, kailangan kong gumawa ng isang bagay para suklian ang biyayang natanggap ko. Nagising ako ng may determinasyon. Sumikat ang araw. Amoy sampagita mula sa hardin. Tumayo ako. Naglakad sa salamin. Tiningnan ko ang sarili ko na nakasuot ng volunteer shirt, mapusyaw na asul na may burdang Anya. Ngumiti ako. Ngayon, may gagawin ako. Naglakad ako sa maliit na conference room sa ospital. Naghihintay sina Dr. Santos, Dr. De La Cruz, Nurse Ria at si Maria na lumipad para sumunod. Anya, handa na kami, sabi ni Dr. Santos. Tumango ako. Opo, Doktor. Ngayon, announce ko ang project ko. Binuksan ko ang laptop. Ipinakita ang slide. Lotus Heart Foundation Pundasyon ng Puso ng Lirio. Maghahanap ako ng pondo sa buong mundo para matulungan ang mga mahihirap na bata na may sakit sa puso na makarating sa Pilipinas para sa libreng paggagamot. Magtatayo kami ng foundation, magpapadala ng herbal medicine sa mga mahihirap na bansa at makikipagpalitan ng doktor sa Russia at Europa. Pumalakpak ang lahat. Ngumiti si Dr. De La Cruz. Magandang ideya. Ikaw ba ang magiging president? Umiling ako. Hindi po. Masyado pa akong bata. Pero ako ang magiging little ambassador. Magsisimula ako sa blog at social media. Agad akong post ng anunsyo. Mga kaibigan sa buong mundo, tulungan natin ang mga bata. Donate o magbahagi ng kwento. Bawat piso ay makakapagligtas ng buhay. Upload ako ng video ng mga batang gumaling, nakangiting nakatayo sa tabi ng water lily. Larawan ni Ivan na tumatakbo sa hardin. Mabilis na tumaas ang donation sa loob ng 1 oras. Nagpadala ng message ang mga Filipino. Proud kami sa iyo, bata. Mga Ruso, salamat sa pagtulong sa anak namin, mga Europeo. Magpapadala kami ng medical team para mag-aral. Umabot sa milyon-milyong ruble ang pera sa unang araw. Nang hapong iyon, dinala ko ang mga batang voluntaryo sa hardin para sa campaign. Ngumiti ang mga pasyenteng dayuhan. Thank you, Anya. Sumagot ako.
You're welcome. Tumulong si Nurse Rhea sa pamamahagi ng leaflet ng Pundasyon ng Puso ng Lirio, tumutulong sa mga bata sa buong mundo. Ngunit hindi ako tumigil doon. Tinawagan ko si tatay sa Moscow. Tatay, tulungan mo ako. Donate ka ng lupa sa Russia para makapagtayo ng Philippine-Russian Clinic. Tumawa si tatay. Sige anak, proud ako sa iyo. Kumalat ang balita. Nag-donate ang isang Ruso na billionaire sa foundation ng Batang Filipino. Nang gabing iyon, nakaupo ako at nakikipag-usap kay Dr. Santos sa ilalim ng buwan. Tahimik ang hardin, tumutunog ang crickets. Doktor, minamaliit ko ang Pilipinas, ngunit alam ko na ngayon na ang bayanihan at karunungan na pinagsama ay lumilikha ng milagro. Tumango siya. Oo, at ikaw ang bahagi ng milagrong iyon. Tiningnan ko ang water lily sa lawa. Namumukadkad ito sa gabi. Malinis ang puting talulot. Itinuro sa akin ng water lily na galing man sa maruming putik, pwedeng maging dalisay kung hindi susuko. Ngumiti si doktor, at hindi ka sumuko. Nagsulat ako sa diary ko. Ngayon, nagsimula akong muli. Hindi lang ako gumaling, kundi tumutulong na rin ako sa iba. Ito ang universal truth. Ang kadakilaan ay galing sa pagbibigay, hindi sa pagkuha. Bukas, mas marami pa akong gagawin para sa mas magandang mundo. Makalipas ang 2 taon, nakatayo ako sa isang malaking stage sa Maynila. Nagniningning ang spotlight, nakataas ang watawat ng Russia at Pilipinas. Libu-libong tao ang nakikinig. Napakalakas ng palakpakan. Nakasuot ako ng asul na suit na may logo ng Pundasyon ng Puso ng Lirio. Hawak ko ang mic. Magandang araw sa lahat. Ako si Anya mula sa Russia. Ngayon, nandito ako para sabihin na ang 3-day miracle sa Pilipinas ay hindi katapusan kundi simula. Ipinakita ko ang slide ng larawan ng mahigit 1,000 bata na gumaling dahil sa foundation. Ginagamot namin ang mga bata mula sa 50 bansa ng libre. Nagpapadala ng herbal medicine na pinagsama sa AI sa Africa, Eastern Europe. At nagtayo ng Philippine-Russian Clinic sa Moscow. Nakatayo si Maria sa tabi ko. Trainee doctor na siya. Salamat Ate Anya sa pagdadala mo sa akin sa Pilipinas. Gusto ko ring tumulong sa mga bata. Ipinagpatuloy ko. Minamaliit ko ang Pilipinas. Akala ko, ang traffic ay kaguluhan, marumi ang pagkain sa gilid ng kalsada at luma ang ospital. Ngunit ang traffic pala ay nagbibigay daan para sa buhay. Ang pagkain sa gilid ng kalsada ay karunungan na pampalusog. Ang ospital ay luma sa labas, ngunit moderno ang puso sa loob. Nagturo ito sa akin na huwag humusga sa panlabas lang. Namanan, yusalik sa magan. Namanan. Malakas na naman ang palakpakan. Inimbitahan ko si Dr. Santos sa stage. Doktor, sabihin ninyo sa lahat. Ngumiti siya. Anya, ikaw ang water lily na namumukadkad mula sa putik. Ginawa mong tulay ang pader. Naluha ako, niyakap ko siya. Salamat po, Doktor, sa pagtulong sa akin at sa mga bata. Pagkatapos, gumawa ako ng malaking anunsyo. Ngayon, lumalawak ang foundation sa buong mundo. Magtatayo kami ng libreng online medical school para sa mga mahihirap na bata. Magtuturo kami ng paghahalo ng halamang gamot sa teknolohiya at magpapadala ng mga youth volunteer tulad ko para tumulong sa ibang bansa. Umakyat sa stage ang mga bata mula sa Russia, Africa at Europa. Nakatayo sila ng magkakasama, kami ang Lotus Kids. Nagtapos ang programa sa pagtatanim ng water lily sa paligid ng hardin. Kinuha ko ang isang bulaklak at ibinigay kay Maria. Ito ang simbolo natin, mula sa putik, tungo sa dalisay. Ngumiti siya. At mula sa kawalan ng pag-asa, tungo sa pag-asa. Nang gabing iyon, naglakad ako sa tabi ng Pasig River. Banayad ang simoy ng hangin, kumikislap ang ilaw sa tubig. Tinawagan ko sina nanay at tatay. Nanay, tatay, nagtagumpay po ako. Umiyak si tatay. Napakagaling mo anak, proud ako. Tiningnan ko ang water lily sa kamay ko. Namumukadkad na ito, matamis ang bango. Itinuro sa akin ng Pilipinas na ang tunay na kadakilaan ay ang bayanihan na pinagsama sa karunungan para lumikha ng mas magandang mundo. Hindi lang ito para sa Pilipinas, kundi para sa lahat ng tao. Inihagis ko ang water lily sa tubig. Lumutang ito kasabay ng agos. Ngumiti ako. Salamat Pilipinas, salamat milagro, at ang kwento ko ay nagpapatuloy, kasama ang pusong tumitibok ng normal at isang mas malaking pangarap